Ang music industry ng Pilipinas ay binubuo kasama ang mga magagaling na mga aawit ng bansa. Ang iba sa kanila ay miyembro ng LGBT community. Sino-sino sila? The Philippine Showbiz List presents Pinoy singers na members ng LGBT community. Clarice de Guzman. Si Clarice de Guzman ay isang singer at composer na nakilala sa music industry matapos maging first runner-up sa first season ng The Voice of the Philippines. Tinagurian din siyang Philippine Soul Diva. I'm so happy and proud of myself that I'm finally out. Ito ang pahayag ni Clarice sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition matapos aminin na siya ay bisexual. Ito ang naging highlight ng PBB episode noong April 2, 2025. Bukod sa kanyang pag-amin tungkol sa sexual orientation, ikinagalak din ni Clarice na ibahagi sa kanyang kapwa housemates sa bahay na 4 na taon na silang nasa same-sex relationship na kanyang partner na si Trina. Ani Clarice, matagal niyang pinag-isipan kung sasali siya sa PBB dahil hindi niya alam kung kaya ba niyang i-expose ang buhay niya. At ngayong nasa loob na siya ng bahay ni Kuya, sa tingin niya ay ito na ang tamang oras na sabihin sa lahat ang kanyang tunay na sexualidad. Dagdag ni Clarice, bagamat hindi alam ng publiko ang tungkol sa kanyang sexualidad, open siya sa mga magulang at mga kamag-anak niya. Sa katunayan nga raw ay kasama ng ina niya si Trina. Naging komportable rin daw siyang isiwalat sa lahat ang tungkol sa kanyang pagkatao, lalo na at kasama nila sa loob ng bahay ang house guest na si Michelle D na openly bisexual. Shireen Regis. Si Shireen ay sumikat sa showbiz matapos maging first runner-up sa Star in a Million. Tinaguri ang Crystal Voice of Asia. Nakilala siya sa pag-awit ng mga theme song para sa ilang hit na teleserye. Si Shireen ay nagdesisyon noong 2021 na maging bukas tungkol sa kanyang sexualidad. Sa isang panayam, inamin niyang matagal niyang itinagong siya ay isang lesbian. Ngunit sa wakas ay nagkaroon siya ng lakas ng loob na ipahayag ito sa publiko. Sa ngayon, si Shireen ay masaya sa kanyang relasyon kay Mel Digia, isang negosyante. Inamin niyang matagal niyang ipinagkait ang kanyang tunay na nararamdaman, hindi lamang sa kanyang pamilya, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Gayunpaman, ngayon ay masaya siya at may happy heart sa pagiging tapat sa kanyang tunay na pagkatao. Mark Bautista. Nakuha ni Mark ang kanyang career break na maging grand finalist siya sa Star for a Night, kung saan nagtapos siya sa 2nd pwesto at si Sarah Geronimo ang naging kampiyon. Walang anumang pagsisisi si Mark sa desisyon niyang ipahayag na siya ay bisexual. Noong 2018, sa pamamagitan ng kanyang aklat na Beyond the Mark, ibinahagi ni Mark ang mga detalye tungkol sa kanyang gender identity. Sa isang interview noong 2024, binalikan niya ang tila naging epekto ng kanyang paglalahad sa publiko at naging epekto nito sa kanyang karera. Noong unang lumabas ang balita, nagulat siya sa dami ng reaksyon ng mga tao at natanong ang sarili kung tama ba ang naging desisyon niya. Ngunit ngayon, inamin niyang ang pagpapahayag ng kanyang sexualidad ay isa sa mga pinakamahusay na desisyon na nagawa niya at wala siyang pagsisisi. Naging kontrobersyal man ang kanyang buhay sa showbiz, malaki ang pasasalamat ni Mark sa suporta at pagmamahal ng kanyang mga kapamilya. Hindi rin nakaramdam ng panghuhusga si Mark mula sa kanyang ama na suportado siya sa kanyang naging desisyon. Masaya rin anya si Mark na makalipas ang ilang taon, unti-unti na rin siya natanggap ng mga kaibigan at mga taga-suporta. Jake Zyrus. Si Jake na dating Charis Pempenko ay nakilala matapos sumali sa Little Big Star at mas sumikat internationally matapos mag-perform sa The Ellen DeGeneres Show noong 2007 at sa The Oprah Winfrey Show noong 2008. Noong 2013, hayagang nag-come out si Charis bilang isang lesbian sa isang panayam sa The Buzz. Noong 2017, pagkatapos ng mga taon ng pagkilala bilang isang transgender man, inihayag ni Charis na siya ay magta-transition at mamumuhay na bilang si Jake Zyrus. Pinalitan niya kanyang mga social media handle at itinigil na ang paggamit ng kanyang dating stage name na Charis. Ibinunyag ni Jake na sumailalim siya sa top surgery o pagtanggal na kanyang hinaharap at nagsimula ng mga testosterone shot bilang bahagi ng kanyang transition. Siya ay nagpatuloy rin sa kanyang music career at nag-release ng mga musika at gumaganap bilang isang transgender man. Mula na mag-come out bilang miyembro ng LGBT, nagkaroon ng 3 karelasyon si Jake. Ito ay sina Alisa Quijano, Cher Aquino at ang current girlfriend niyang si Chisa Loretta na isang Filipina-American pop, R&B singer at songwriter. Ice Sigera. Si Ice na kilala bilang Aiza Sigera ay nag-come out bilang isang lesbian noong 2007. Nang maglaon, siya ay nag-transition at lumantad bilang isang transgender man.
Bukas si Ice tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at mga karanasan bilang bahagi ng LGBT community. At ibinahagi ang mga pagsubok na kanyang naranasan at ang kanyang advokasya para sa mas malaking pagtanggap at proteksyon. Nabanggit ni Ice ang mga hamon at puot na kanilang hinarap na kanyang pamilya dahil sa kanyang pagkakakilanlan. Ayon sa kanya, alam na ng kanyang pamilya ang tungkol sa kanyang sexualidad simula pa nang siya ay 15 years old. Ngayon ay happily married siya sa asawang si Lisa Dino. Ikinasal sila noong December 8, 2014 sa California, USA. Nagdaos din sila ng beach wedding noong January 8, 2015 sa Pilipinas. Magkatuwang sila sa pag-aalaga sa anak ni Dina na si Amara. Rap Salazar. Si Rap Salazar, na isang singer at former child actor, ay tinagurian bilang the Sam Smith of the Philippines. Siya nag-come out bilang miyembro ng LGBTQ community noong 2021. Sa isang post sa social media, ibinahagi niya kanyang journey ng self-acceptance at ang kahalagahan ng pagiging tapat sa sarili. Ipinahayag ni Rap ang mga hirap na kanyang naranasan sa pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao. Ngunit ngayon ay masaya at malaya siya sa pagiging totoo sa sarili. Marky Strom. Ang Filipino-Norwegian singer at actor na si Marky ay nakilala matapos sumali sa first season ng Pilipinas Got Talent. Naging regular performer din siya sa ASAP at napabilang sa grupong Boys Are Boys. Noong 2021, inamin ni Marky na siya ay demisexual, isang sexual orientation kung saan nakakaranas siya ng sexual attraction sa mga taong may malalim na emosyonal na koneksyon. Sa isang interview, inilarawan niya kanyang demisexuality bilang halfway between being sexual and asexual. Ipinahayag din niya ang pagiging bukas sa kasal na maaari itong maging isang trans man, trans woman o kahit kanino, depende sa taong mamahalin niya. Ayon din sa kanya, bahagi siya ng LGBT community at naghihintay ng tamang panahon upang ganap na tukuyin ang kanyang sexualidad. Medwin Marfil. Si Medwin ay isang singer-songwriter at vocalist ng OPM band na True Faith. Noong May 2024, kasabay ng pag-come out niya bilang isang member of the LGBT community na pag-anunsyo niya na kasal na siya at na kanyang long-time partner na si Mark Angeles. Ayon kay Medwin, bata pa lang siya ay alam na kung ano ang kanyang tunay na sexual orientation. Denise Julia. Ang 23 years old na si Denise Julia ay kinilala ng ilang media outlets bilang leading figure sa new wave of Filipino R&B. Si Denise Julia ay openly pansexual o attracted siya sa tao anuman ang kanilang kasarian o pagkakakilanlan ng kasarian. Sa isang interview, inamin niyang naranasan niya ang pressure na mag-come out ng paulit-ulit. Sinabi niya na umaasa siyang manormalize ang girly femme na representasyon para sa mga queer na kababaihan. Sa isang interview, ipinaliwanag ni Denise Julia sa industriya, hindi karaniwan ng isang artista nagsusuot ng mga feminine, girly at sexy na damit na lumalabas bilang queer. Kaya sa kanyang estilo at kung paano niya ipinapakita ang sarili. Mahalaga sa kanya na ipakita na ang mga queer ay maaaring magmukhang ganon, ang magsuot ng tulad sa kanya at gumawa ng musika para sa kanilang komunidad. Noong 2024, nakatanggap ng batiko si Denise Julia dahil sa kanyang kontrobersyal na pahayag tungkol sa mga paratang ng queer baiting. Ayon sa kanya, ang mga post niya ay para sa mga taong nagdududa sa kanyang sexualidad at nag-aakusa na kanyang mga content at interactions sa ibang mga babaeng artist ay queer baiting. Kay Cal. Si Kay Cal ay nakilala sa music industry na maging grand finalist sa first season ng Pilipinas Got Talent, kung saan siya ang lead singer ng Ezra Band. Siya ay mula noon ay gumaganap bilang isang solo artist at naglabas na ng ilang mga single. Si Kay, bilang isang outspoken lesbian, ibinahagi niya sa isang interview na ang kanyang religious parents, lalo na ang kanyang ina, ay hindi sumusuporta sa kanyang sexual orientation. Ayon sa kanya, okay lang sa mga ito na magsuot siya ng mga damit na panlalaki o cross-dressing, ngunit tutol daw ang mga ito sa usaping same-sex relationship. Sa kabila nito, ibinahagi ni Kay na siya nakaranas na ng 9 na relasyon sa kanyang kapwa babae. Ani Kay, wala pa sa isip niya ang posibilidad ng same-sex marriage pero bukas siya sa posibilidad ng pag-aampon ng anak sa hinaharap. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button. At para sa aming Facebook viewers, mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika. Thanks for watching!